The 18 alleged bagmen of fugitive ex-lawmaker Zaldico made new revelations at a press conference in Mandaluyong. But before the press con began, tensions arose at the event's place where it was held. Now let's bring in mobile journalist Amy Atienza for a recap of that story. Amy? Yes, sis. Earlier today, different groups who support the Duterte clan gathered in front of the Double Gem in Mandaluyong City para nga mapakita yung suporta nila sa magiging supposed pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Pero kaninang umaga, ang nakita lang natin si Senator Amy Marcos para nga daw sa pagdalo nito. Pero dahil nga daw sa pananakot na ginawa ng gobyerno doon sa mga senators na included doon sa Cayetano Block, ay hindi na nga daw na ipagpatuloy yung hearing para nga sa Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. So far, narinig natin yung mga bagong pangalan na nadadawit dito sa flood control corruption scandal. Kabilang na dyan si Senator Chis Escudero, kung saan sinabi nung ex-bodyguards nitong si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico na personal nga daw na dineliver doon mismo sa bahay ni Senator Escudero yung cash deliveries. Bukod pa dyan, nabanggit din si Senator Kiko Pangilinan na meron daw kaugnayan doon sa Misamis Aviation and Development Corporation na link din kay Representative Ko at may pinakita silang larawan para nga mapatunayan niyan. Bukod pa dyan, meron ding mga media personalities na nabanggit at ang isa sa mga pinakabago din na narinig natin, ay si COMELEC Chairman George Garcia, kung saan sinasabi na nakatanggap daw ito ng 10 million pesos. Kanina, minonitor din natin yung naging pahayag ni COMELEC Chair Garcia sa programang Sa Totoo Lang at nasabi niya nga na wala daw katotohanan itong paratang ng ex-bodyguards ni Ko laban sa kanya dahil nasabi niya na hindi daw siya kontraktor at tanging nasa serbisyo publiko nga lamang dito sa Commission on Elections at talagang makikita yung inconsistency doon daw sa naging kwento nitong ex-bodyguards dahil noon ay nakapaloob siya doon sa lista ng Maleta Boys, pero ngayon ang nasasabi na lang ay isang hand carry bag yung ibinigay at deliver dito kay Garcia na naglalaman daw ng 10 million pesos. Kanina pagdating naman sa security ay naging matagal lang yung waiting time nitong mga groups, vloggers, maging ng media para makapasok nga doon sa loob ng events place sa Mandaluyong City. Pero sinigurado naman nila na may sistema at organisado yung pagpasok ng lahat ng nais makapanood nito nga naging press conference nga. Kasama na dyan si former Congressman Mike Defensor na siya na rin mismo yung nanguna para nga sa pagdinig at para nga marinig pa natin yung mga testimonya nitong former bodyguards. Kung nung nakaraan 18 na bodyguards lang yung sinasabi, ngayon nadagdagan ng 4. So ina-anticipate pa natin kung ano pa nga ba yung masasabi nila dahil willing naman daw sila na umattend din ulit ng Blue Ribbon Committee hearing kung sakali nga na under na ito ng Gatchalian Block dito nga sa Senado. Sis? That was mobile journalist Amy Atienza.